Good news sa San Miguel syempre, yung pagbabalik dito ni Chris Ross. Dahil alam naman ng mga fans ng Beermen kung ano ang kaya niyang dalhin dito sa kanyang kupunan, sa opensa at sa depensa. Pero ang magiging challenge dyan ngayon dito sa SMB ay kung paano aayusin ni Coach Leo Austria yung kanyang rotation. Sa ngayon kasi ang rotation ng San Miguel do sa backcourt nila, itong si Terence Romeo at si CJ Perez ang nag-i-start at ang nagiging kapalitan nga ay itong si Von Pesumal at itong si Simon Enciso, minsan ito si Paul Samar nagagamit. Pero syempre kapag nandyan na itong si Chris Ross, mababago yan. Umaasa pa rin ako na magiging starting point guard nila ay itong si Terence Romeo at doon sa shooting guard si CJ Perez at off the bench itong si Chris Ross. Pero ang tanong ay kung sino naman ang malalagay doon sa shooting guard. Either si Simon Enciso yan o kaya itong si Von Pesumal. Diyan magkakaproblema usually si Coach Leo Austria dahil kapag nagkakagipitan na medyo gumugulo yung kanyang rotation lalo na doon sa backcourt. Actually nakikita natin yan doon sa front court din ng San Miguel Beer kung saan ang tagal na panahon nga napansin na natin dito yan nung nagkasunod-sunod ang talo ng San Miguel sa umpisa nitong Governor's Cup na magulo yung rotation niya doon sa front court dito kay Manuel Tautua at kay Fajardo at doon sa kanilang import na si Brandon Brown. Sana naman ngayon para sa fans ng San Miguel Beer ay ma-figure out na ni Coach Leo Austria kung paanong rotation ang gagamitin niya dito sa kanyang backcourt lalo na at bumalik na ito si Chris Ross. Lumalim nga yung backcourt pero kailangan mapag-aralang mabuti ni Coach Leo at ng kanyang coaching staff kung ano ang dapat gawin at kung sino ang gagamitin para alam na anong mga players yung kanilang roles at kung ano ang inaasahan sa kanila. Ang medyo good news dito sa San Miguel Beer, mukhang medyo matatagalan pa raw bago mag-resume ang PBA. So may dagdag na panahon si Coach Leo Austria para pag-alalan kung ano ang dapat maging rotation niya dito sa backcourt ng San Miguel Beer. Gaano katotoo yung balita na lumalabas ngayon na isa daw dating Hinebra player ay magbabalik na doon sa kupunan? Ayon dito kay PBA On The Go, ang clue nila ay ito ay isa raw 3-point shooter na matagal ng panahon na kinakailangan ni Coach Tim Cone. At sa tingin ko, ang tinutukoy dito ay si Kevin Ferrer. Itong si Kevin Ferrer ay isang 3-point shooter at kilala din yan bilang isang defensive player na pwedeng gumwardya sa mga imports. Sa ngayon, ang Barangay Hinebra ang primary 3-point shooter nila ngayon ay itong si Arvin Tolentino na ang ganda na ng pinapakita dahil itong si Jeff Chan nga ay hindi na masyado nagagamit dahil palaging injured. Plus itong si Stanley Pringle nga ay hindi na maglalaro for this conference. So ang kinakailangan ng Barangay Hinebra ngayon ay isang shooter para makatulong dito kay Christian Standhardinger at Japet Aguilar sa loob. Dahil syempre kapag dinoble team yung mga big men nila, kailangan merong outside shooter dyan para lumuwag yung operation ng dalawa sa loob. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak kung pakakawalan nga ng Northport itong si Kevin Ferrer. Pero ang maliwanag dito, itong si Ferrer, hindi na masyadong nakaka-playing time sa Northport dahil syempre yung position niya ay inookupa na ngayon ni Jamie Malonzo at sa kanya napupunta ang karamihan ng minuto. Itong si Kevin Ferrer, of course kabisado na niya yung sistema ni Coach Tim Cone kaya hindi na problema kung siya ay babalik dyan. At isa pa, dahil hindi na nga siya masyadong ginagamit ni Coach Pido Harencio, medyo mababa na ang trade value nito at hindi na kailangan mamigay ng star player ng Barangay Hinebra para makuha muli ang serbisyo nito. Itong si Kevin Ferrer, sabihin na natin na hindi naman siya 100% perfect sa opensa at minsan nga inconsistent. Pero iba pa rin pag meron kang threat dun sa labas. At isa pa syempre, kung meron kang Tolentino at Ferrer, dagdag na firepower yan para sa Barangay Hinebra. Dapat na nga ba na i-trade ng Magnolia pambansang manok itong si Aris Dionisio para sa isang pick para dito sa darating na draft? Kung titignan natin kasi yung lineup ngayon ng Magnolia, yung kanilang front court. Doon sa center, nandyan itong si Rafi Rivits at si James Laput. At syempre si Ian Sanggalang, pwede yung center, pwede yung power forward. Sa power forward, si Ian Sanggalang, nandyan syempre itong si Jackson Corpus. Ito si Calvin Abueva, kahit undersized yan, ang laro niyan, kaya niya makipagsabayan doon sa mga ibang power forward dito sa liga. At syempre, nandyan din itong si Rom De La Rosa, na small forward ng laro. Pero very tough defender yan at kaya din niya na sumabay doon sa iba pa. And of course, ito si Russell Escoto na pwede rin bigyan ng chance ni Coach Chito Victorero at bigyan ng playing time. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung lineup ng Magnolia, marami sila doon sa 3 and 4. Pati na doon sa 5 mukhang kompleto na.
At itong si Junicio baka hindi na masyadong mabigyan ng playing time. Dahil syempre, kapag bumalik na si Rivis, itong si Rivis at si Lapot ang maglalaro sa sentro mostly. Si Sanggalang sa power forward, kapalitan si Corpus at si Abueva, at si Rom De La Rosa naman doon sa small forward. Kaya, mas maganda kaya na itong si Aris Junicio ay i-trade nila dahil ito si Junicio ay bata pa. Ibig sabihin, pwede yang pag-interesan ng maraming teams dahil mataas pa ang potensyal nito. Itong si Junicio ay nagpakitang gilas na rin doon sa ibang laro ng Magnolia Pambansang Manok. At syempre yung mga teams na naghahanap ng mga batang players na hindi kalakihan ng sweldo, ibig sabihin para kaya nilang i-manage yung kanilang salary cap, ay syempre magkaka-interest dito kay Aris Junicio. Pero syempre depende yan doon sa management ng Magnolia kung magdedesisyon sila na i-trade nga ito dahil baka isipin din nila na yung potential ni Junicio ay baka masayang kung ipamigay na lang. So unless siguro na mayroong magandang offer talaga na dumating, ay i-retain muna nila ito. Sa mga nagtatanong kung meron na bang eksaktong petsa ng pagbukas o pag-resume ulit ng PBA, sa ngayon ay wala pa. Pero meron na tayong masasabi na tentative date kung kailan ito pwedeng mangyari. At ayon doon sa mga reports at ito ay galing mismo kay Commissioner Marcial at pati na sa mga insiders ng PBA, baka 1 or 2 weeks bago mag-resume ulit ang liga. Ibig sabihin kung ngayon ay January 6 sa pag-post ng video na to, baka sa January 13 o di kaya ay sa January 20. Actually, baka medyo mas malate pa nga dyan dahil ayon doon sa mga reports na nakukuha natin, yung mga players ng ibang mga teams din ay apektado na ng health protocols at kinakailangan din siguro ng mahabang panahon para ipahinga muna para sila ay gumaling. Kaya sa ngayon, ang focus daw ng PBA ay unang-una mag-decide sila kung dito gagawin sa Metro Manila o sa probinsya yung PBA bubble. Pangalawa, kailangan i-set up nilang mabuti yung magiging ruta ng mga players pati na ng mga imports dahil syempre hindi po pwedeng kung saan-saan sila pupunta. Pangatlo, kailangan makipag-coordinate sila doon sa local government unit at kailangan makahanap sila ng isang local government unit dito sa Metro Manila na papayag doon sa gusto nilang set up. Sa ngayon, ang problema kasi kung gagawin for example sa Clark, Pampanga, katulad ng nakaraang PBA bubble, ay sobrang gastos nito. Dahil syempre, ibibil mo pa sa hotel lahat ng mga teams, yung mga players, yung imports, pati na yung kanilang management staff. At syempre, milyones ang gagastusin na naman dyan. At yan ang ayaw na ngayon gawin ng mga PBA teams dahil yung mga kumpanya mismo ay nababawasan na ang kita dahil sa economic slowdown. So sa ngayon, malaki ang tsansa na dito sa Metro Manila gawin yung bubble. Ang tanong na lang ay kung paano set up ang gagawin ni Commissioner Willie Marcial. Shout out sa JJ Official Channel, Alex Lemos, Franklin, Kathleen, Sheila May, Monica at Veron Alota, Nino Barbabiano, Rene at Marcia Dineros, Christian at Lyra Arahan, Renz Altamera Family, Rico Olarte, Edwin Carmona Jr., Arnel Santo Domingo, Osrit Vlogs, Andrew Anyosa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Lenod Ogiatans, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Jose Juntilla, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.